Hi everyone, this is Crypto Chronos Insight and welcome to another cryptocurrency video. Today is May 14, 2024. Before we start na financial advice here, only crypto analysis, simulan na natin. Sa last video natin, nasabi ko dito na ang resistance natin na kailangan butasin is 64,000 hanggang 67,200 US dollar para makabalik ang momentum ng bullish. Pero sad to say na medyo makunat. Makunat itong itong ating resistance, diagonal resistance, kasi ito nga na-reject ilang beses. Ayan, ilang beses na-reject siya dito. And ang tinitingnan natin dito pattern is kung sakasakali na butasin paangat is consider as bull plug or falling wedge yan. So antayin natin magkaroon ng mataas na volume dito sa area na to, yung mga gaya nitong volume na to, para ma-consider natin na talagang breakout yung nangyari, hindi fake out, no? Okay. And yung pa rin, so tumatalbog lang din siya sa support level. I think malapit na to. Malapit na tong basagin, is either pataas or pababa. Kung bumaba man ang market, so kailangan prepare tayo dahil ito yung mga pwedeng potential pa rin. Yung pa rin, itong support level natin ay 58,794 USD hanggang itong mga area na to 56,573 US dollar. Alright. So ito yung mga support level natin na kailangan i-consider. Yan. Ito at ito. Okay. So that is almost negative 18% just in case bumaba pa ang market. Alright. So sa upside naman, kung i-calculate natin yan, hindi rin siya talaga mabasag dito pa ilalim. At nag-hold siya sa support level na almost 60,000 to 61,000. Ito yung mga support level na yan. And kung masin natin sa higher time frame, at least 1 week. 1 week yan. Sa 1 week time frame natin, okay, mapapansin natin na nag-hold talaga sa support. Ito yung support natin. Lagyan natin ng MR ribbon. Ang MR ribbon, yan So, tumatalbog siya dito. Okay, ang halving natin is almost yan. Wala pa siyang almost 1 month. Okay, balikan natin yung previous halving. Ito yung previous halving niya. So, sabihin na natin nandito yung market. That is almost ilang percent yung binaba niya? 19 or 20%. Alright, so let's say ganito yung scenario. O yan. Kung mapapansin natin, so parang di ba, parang may pagkakahawig. So tumatalbog lang dito sa support level natin. Okay. So play na natin. Ayan, hanggang sa tumaas. Oops. Kailangan siyempre natin makita na mag-break dito sa area na to at the same time para makita natin yung market na pataas. At the same time, itong all-time high noong 2017. Okay, play natin. Kailangan natin makita ng break pa upside. So, okay na. Ayan. Oops. So, yan, nag-hold siya sa support level. Pero kung ganito naman yung mangyayari, kagaya nitong scenario na to, almost the same din. Meron siya ditong divergence pataas. Okay, yan. So, dito naman, ang kagandahan nito, hindi siya kagaya nito, itong pattern na to. At the same time, medyo malayo-layo na to sa halving period. Okay, halving period. Pero ito kahit na lumaban pa rin siya dito. Nag-down nga lang siya ng almost
Ilang percent? Malaki-laki 54%. Tapos umangat ulit siya. So yun ang kailangan natin i-consider na sa Bitcoin, talagang walang imposible. So kaya kung nagle-leverage ka, kailangan mo maglagay ng stop loss palagi. Okay, kung long-term holder ka naman, so just imagine, no, kung dito ka rin nakabili sa 60,000, almost panalo ka ng konti. Yan, 3,000 US dollar. Pero kung i-hold mo yan ng pangmatagalan talaga, so just imagine ito, ma-breakout yan, ano? Punta tayo sa medyo mababang time frame, 4 hours time frame. Konting-konti na lang yan eh. Konting-konti na lang. So just imagine, bumaba ng ano yan, ng 50%. That is almost 45,000 itong mga support level natin. 48, 52,000 US dollar. Pero kung aangat naman ang market, pag binasag yung ating resistance level na diagonal na yan, so ito yung potential na pwedeng puntahan ng market. Ito ang pwedeng puntahan ng market just in case mag-play out itong ating bull plug or itong ating falling wedge. So just imagine, ito pa rin yung target ko dito eh. Optimist pa rin ako dito dahil ang gaganda ng mga news, di ba? Ewan ko na, mabalitaan niyo yung mga news natin sa China. Illegal na yung Bitcoin, at the same time sa Hong Kong, yung ETF natin, natin-trade na yung ETF, then sa US ganun din. Okay, nagiging legal tender na yung Bitcoin basically. So dito nga pumalo siya ng di ba? Dito sa mga previous price niya. Just imagine, ang Bitcoin that time is parang almost gray market. At the same time, ang Bitcoin that time ay talagang pinipigilan ng mga institution. Okay, dito. Pero pumalo ng ganyang kalaki. Just imagine yung logic dun eh. Ngayon pa kaya, di ba? Ngayon pa kaya na sumasakay na rin yung mga legal tender natin. Okay, pero importante pa rin, i-ano nyo yan, i-connect nyo sa technical analysis and risk management. Kasi kung wala kang risk management at nag-leverage ka, at the same time, bumaba yung market, baka magpanic ka dito. Alright? So yun lang yung update natin. Optimist pa rin ako sa 87 at bias pa rin ako sa 87,000 US dollar. Pero lagi ako may risk management dito sa area na to, no? So hindi porke optimist tayo, wala tayong risk management sa mga area na to. Kailangan meron tayong risk management dyan. Alright? So subaybayan nyo ako guys sa ating YouTube channel. Ito yung YouTube channel ko. Kung di ka pa nakasubscribe, you can subscribe and click the notification bell. At para lagi kang updated, punta ka sa description yan, i-click mo yung link ng Telegram channel ko. Pasok ka doon, mas marami kang makikita mga pampabuhay ng dugo. Okay? Yun, so maraming salamat. Stay sharp, stay rich.